Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Mga pasyente nga may sintomas ang dengue nga ginadala sa mga ospital sa Iloilo, padayon nga nagadamo. Mga opisyal sang barangay sa Western Visayas, ginsapol na sang DOH-6. Stepfather sang estudyante nga ginpatay kag ginhaboy sa katubuhan, ginhingadlan na sang NBI nga sospek sa krimen. Pila ka mga motorista nagpakatig-a sa ikaduha nga adlaw sang clamping operation sa syudad sang Iloilo. Kag sa sulod lang sang isa ka adlaw, duha ka lapsag ang separado nga ginbilin sa syudad sang Bacolod. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman si Red Pretos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga pasyente nga may sintomas ng dengue nga ginadala sa mga ospital sa Iloilo, padayon nga nagadamo. Mga opisyal sa barangay sa Western Visayas ginsapol sang DOH-6 tuhoy sa aktong kontra dengue. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagadangat sa 30 ka mga individual nagikan sa nagkalain-lain nga age group nga may sintomas ng dengue ang nagapakonsulta sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kada adlaw. Diri sa dengue fast lane, gina-assess ang mga pasyente. Gindala ni Manang Angeline ang iya 5 ka tuig nga bata bangod nagsuka kag ginahilanat. Para maano dayon sa mga bulong, kasi siyempre uso da ng dengue. Kagapon man lang yung nag-umpisa, di mo na yung pagkagabi nagihilanat. Suno sa tagdumalahan, bastante ang ilabulong, IV fluids kag test kits. Sa karon, mayara sang 6 kakumpirmado nga kaso sang dengue nga admitted sa ospital. Kung may early warning signs kag associated na siya nga wala na siya gana magkaon, so that the time nga daw medyo balantayan for monitoring gina saya. So gina-advise namon admission na siya. Pero kung wala warning signs, wala siya gina-admit. Sa balay lang. Then monitoring usually every 2 days. Pero kung diri sa ward, daily ang amon monitoring. Bangod masobra 12,000 na ang dengue cases sa Western Visayas kag padayon sa gihapon ang saka sang kaso. Ginsapol sang Department of Health ang mga barangay officials sa rehiyon angot sa pagtapna sa pamalatian. Sunod sa DOH, may 660 barangays nga may clustering of cases kag may 11 na ka-hotspot barangay sa rehiyon subong. Ma-classify ni siya as hotspot kung may ara kita clustering plus dengue death, no? Kung may ara na patay sa aton nga mga kabarangayan nga na record or hotspot barangay kaman kung ang imo nga barangay sustained ang pagsaka sang kaso, no? Or sige-sige saka sang kaso on the past 4 weeks. Sunod sa DOH, pwede proteksyonan ang kaugalingon batok sa mga lamok nga dengue carrier, pinaagi sa pagsuksok sang long sleeves kag light-colored nga panapton. Kaangot sa padayon nga nagasaka nga dengue cases, padayon man nga ginamonitor sang DOH ang bed capacity sa mga ospital sa rehiyon. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Stepfather ni Pearl Joy Galve ang estudyante ginpatay kay ginbilin sa tungas ng katubuhan sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginakabig na nga sospek sa krimen sang NBI Bacolod. Sospek hugot nga nagapanginwala sa mga aligasyon batok siya. Yaring balita nga itong gintutuga. Bayan mo namin ni mama mo. Buligan ka naman nga masulbar ang kaso mo. Wala ko sang salangan na yung mosi. Nagahilibion nga nagatubang sa GMA Regional TV si Rene, ang stepfather sa estudyante nga nasapuan patay sa katubuhan sa La Carlota City nga si Pearl Joy Galve. Nagpadulong ini sa otoridad kahapon sa hapon sa kahangawa sa seguridad bangod sa nabaton nga mga pagpamahol. Daw ginakumos kuno ang Baladsyagon sini bangod siya ang ginakabig sa publiko nga yara sa likod sang pagpangmolestya kag kamatayon sang dalagita. Pag ako sini,
Matuod nga biktima sang pagpangmolestya si Pearl Joy sang tinilikdan niya matinuig. Apang hindi siya ang may kahimuan. Kung partiya sa pagmulistya sa bata, wala ko da iya minimo, kundi nga may ara yung nagmulistya sa bata. Apang balis ka din sa pahayag sa nagligad sa 11 partner nga si Jennifer. Okay, nakasugid mo na asa ko ng bata ko mo. Iloy kuya mo, bata ko na. Ginano ko siya nga, ginabalan ko ng partner ko nga nahimo umuna sa bata ko. Ginsabat man sining aligasyon nga may ara siya sang utang sa isa ka sindikato. Butang nga ginhimo nga pangbayad ang manak. Hindi niya tuod nga istorya, sir. Ilan na lang niya aligasyon nga muna nga, gabligya ko sa bata. Ano ko? So, kung may ara man gambal mo sina, pwede kami katubangay. Nagbuya sa aligasyon nga muna nga ginabligya kong bata tungod sa utang ko. Ginpahayag man sini nga nakahibalong 11 partner nga si Jennifer kung sa din ini nagpadulong pagkatapos nga nang indulaan sang nasapuan ang bangkay sang iya manak. Antes ko magaling sa balay, nakastoryanay kami niya sa partner ko. So siya, kabalo niya kung anong rason nga ginawayan namon. Nakalibot-libot lang din, tapos napailo-ilo ko. Sa pihak, sang mga ginahimo nga pagpanginwala sini, ginakabig na karon sang NBA Bacolod nga suspect si Rene sa kamatayon ni Pearl Joy. May mga ebidensya ang ginapaabot pang NBI antes formal nga ipasaka ang kaso. I-elevate natin yung si alias Negro na suspect natin. Although very slow ang case namin because we to gather a lot of CCTV footages. Lumalabas kasi na one way or another, meron siyang kinalaman. Nagahulat sa gihapon ng La Carlota City Police sa resulta sang autopsy sang bangkay. Samtang NOCPPO ang may ginatutukan nga iban nga persons of interest. Tanaw pa naman kung anong connection nila sa kaso nga ni. So we are still on the process and we are on progress. Nagapabilin sa paghinakop sa kapulisan si Rene. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ikaduhang adlaw sang clamping operation sa Iloilo City nangin tensyonado. Pila ka mga empleyado sang isa ka government office sa Haro ginsampulan. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Sambagharo, Iloilo City. Kim? Jert, ginapasalig sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga wala sila sang ginapaboran kag patas sa pagpatuman sa clamping operation. Paon ko ni o ano? Clamping na naman sa. Clamping ni. Ang imo ni sir, amo ni ho. Imo ni sir, amo ni sa mo amo ni ha. Amo ni ha. Why mo kasi amo ni ha. Ready mo ati. Agent of a person and authority. Why kuya ga kontra si Yaya? Jutayan lang arestohon sang pulisi Tatay Abe. Bangod wala ini nagpati sa makatapos ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga kuhaon ang iya salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan sa Barangay Sambagharo. Ginapakigbato sini nga sila ang nagapanaggiya sang lote kung saan nagapark ang salakyan sini. Amon na di si Rasta Subong, amon pa na di. Kaya ang duta ni 358 square meter ginkwasing highway. Hasta Subong sir may kaso sa korte. Huwag pa mabayran. Legally, amon pa na di duta. Depensa sang Iloilo City TTMO. Wala sang may napakita nga papeles si Tatay Abe nga nagapamatuod sini. Dapat kagahapon pa lang nagadto sa City Legal Office kaginkuha yato ang papilis para nga pagbalik sang aton nga mga enforcer. Pakita ya nga legal nga ini pwede namon himuon nga grahe. Gin-issuean sang citation ticket si Tatay Abe kag nagpasugot na lang nga iklap ang iya salakyan. Apang nagpamalibad nga bayran ang penalidad tungod wala pa masettle ang iya nga claim. Samtang wala naman nakaluwa sa operasyon ang mga empleyado sang National Commission on Indigenous Peoples Region 6 and 7 bangod sila man mismo ang ginpangtikitan bangod sa on-road parking. Wala na nagatubang pa sa kamera ang makatapos ang ahensya. Una diri, nag-ayo pa ang mga ini nga ikonsiderar sila bangod wala sila maayo na pahibalo. Apang nanindugan ng ICTTMO na nakarekorida na sila kahapon kag hugot nga ginapatuman ang ordinansa bisan pa sa government offices. Kung tagaan kamo sang konsiderasyon, ang ipagdakop dito mahambal nga wala kamo diri gindakop. Ang patas nga pagpatuman sang clamping ordinance ang hingyoman sang pila ka motorista. Okay lang kung palariyas. Hindi man nga palariyas. Kami gidya ang mag-una, kami ang modelo.
nga hindi namo ni pagamiton dire ang aton nga sidewalk. Suno sa Iloilo City TTMO, naglabot sa anom ka mga salakyan ang ilan naklam sa unang adlaw sa operasyon. Kung sa din, isa ang na-release bangod galayon man nga nagbayad sa tinahos ang Treasurer's Office nga nagaupod sa operasyon. Jert, ginako sa Iloilo City TTMO nga pagpanghangkat ang on-road parking kun gabi sa mga na-clear na nga mga dalanon, rason nga may enforcement team sila nga on duty tubtob kagabihon sa pagpabilin nga malimpyo ang mga dalanon. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Sa sulod mga kapuso sa isa kadlaw, duha kalapsang nga separado ginbilin sa syudad sa Bacolod, isa diri patay na sang masapuan. Yaring balita nga aton gintutugan. Bangod na panimahuan na sapuan sa mga residente sang Celita Village sa Barangay Alihiz ang bangkay sa isa ka bago bunag nga lapsag. Ginapatihan nga bago lang inibunag, bangod nakaangot pa ang umbilical cord sini. May mga CCTV sa palibot sang kasagingan kung sa din nasapuan apang wala man nagagana. Mga ngayos ng record sa iyasang health worker dira kung sino ang mga naka-registered nga mga ginikanan bala. Pila ka oras sa nagligad, gintilipunan naman sa mga residente sa Hacienda Guanzon sa Barangay Mansilingan ng isa kalapsag nga nasapuan sa Kilidalan. Nakita nini sa kabataan nga nagapangita sang damang. Madasing natumod ang iloy sa baby boy nga isa ka 22 anyos sa amuman nga barangay. Sunod sa amay sa lapsag, nagasuprer sang postpartum ang iloy. Halin sa birthing clinic, ginpasakay lang sang amay sa taxi ang iyang iloy bangod may obra pa ini. Sa baylo sa balay, nagdiretso ini sa kaiping Hacienda kaginbilin ang lapsag. Gintugyan ang lapsag sa lola sini. Based to sa hambal sang iyang partner, tungod niya ginakulbaan siya nga may makabalo ang iyang ginikanan nga nagbata siya. Ipaidalom sa counseling sa Department of Social Services and Development sa Bacolod City LGU ang iloy sang lapsag. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, mga ido nga may nagkalain-lain nga panapton magapasundayag sa pet fashionista sa Iloilo City sa sining Sabado. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kung ang mga tao nagarampa sa isa ka fashion show, ido naman ang magapadayaw sang ilang matahom nga panapton sa pagahiwaton nga pet fashionista sa isa ka mall sa Haro, Iloilo City sa Sabado, Agosto 24. Bukas ang dog show sa tanan nga sahi kag kadakoon sang ido, lakip na ang mga aspin. Dapat bakunado ang ido sang anti-rabies vaccine. Anom na ini kabulan kag wala ginaregla. Ginabisuhan man ang mga dog owner nga dapat may higot or nabutang sa pet carrier ang mga hinuptanan. Libre magparehistro online kag magabaton sang on-site registration. Halin alauna tubtob alauna imedya sang hapon sa Agosto 24. Las 3:30 sang hapon magasugod ang Fashion Walk. Ang most creative ng costume or yung attire, may special price kita dakag. Ang isa sa mga naton, ang pang naton para dalon man nila mga aspin nila, yung best fashionistang aspin. Magluwas sa dog show, magapatigayon man sang pet adoption sang nakapon kang nabakunahan na nga mga ido. Magabakuna man sang libre sa mga ido, bisan pa hindi partisipante sa Fashion Walk. Ang kahiwatan ng kabahin sang selebrasyon sang 87th Charter Day sang Iloilo City sa padayon niya pagduso sang responsible pet ownership. Para mas aware sila, mas maging responsable sila, mas tatapan nila mayo ang nila, ang mga ido nila, nga hindi nila pagpabayaan. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Nakuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sang 340,000 pesos kag pusil nga 38 caliber revolver. Ang subject sa ginkasang nga drug buy bust operation sang Dumangas Station Drug Enforcement Team nga si alias Atong nga isa ka anay barangay tanod sa barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. Madugay na nga gin-surveillance ang kapulisan ng subject antes ginkasang operasyon. Padayon pa nga gina-verify sang kapulisan ang ginakuhaan sa supplies sang subject. Ginsulod sang wala pa matumod nga kawatan ang compound sang pamilya Gonce sa Zone 4, Barangay Baldosa, La Paz, kainas ang kagahon. Matapos makita nga bukas ang puwertahan sang tiyangge sang pamilya, gintaban sang kawatan ang kwarta ni Gerson Gonce nga nagabalor sang 1,300 pesos.
Suno sa himata sini, nagatulog si Gerson sa Tiangge, apang wala gid nabatsagan ang kawatan nga nagkuha sang yabag. Nahibaluan lang sinigagin kawatan siya sang ginpukaw sang duha ka lalaki nga nakitaan ang yabag sa dalan. Padayon pa ang investigasyon sang lapas pulis sa insidente. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Punong barangay sang San Isidro Haro, temporaryo nga madula sa pwestong matapos ginserbihan sang suspension order kahapon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Las 4 kahapon sang hapon sa ginbaton ni San Isidro Haro punong barangay Ronela Juanesa ang 60-day preventive suspension order batok sa iya natuhoy sa ginalegar questionable nga pagpagwa sa masobra 800,000 pesos nga pondo sa barangay humalin Desyembre 2023 tubtob Enero 2024. Ini matapos nga ginapurbahan na ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang rekomendasyon sa konseho nga isuspend si Juanesa. Ila na yung decision. I have no, batunon ko ya, choice na nila ya, so I have to respect. Temporaryo nga magatalos kay Juanesa si Kagawad Ruby Galliano nga giliyon nga nag-duty subong adlaw. Tanan, mga tanod, mga sa admin, sa mga health worker, sinuluyag ya nga magserbisyo di sa barangay, okay kuya. Pero kung di sila yakaw yun sa akon, tiway na kayo mahimo. Isa si Galliano sa mga nagreklamo bato kay Juanesa upod sa iban nga barangay Kagawad. Isa man sa tagreklamo ang anay admin staff ni Juanesa nga si Zenith. Pahayag sini nga gin-terminate siya ni Juanesa bangod ginabuyagyag sini sa mga kagawad ang hindi husto nga ginahimo sang suspended punong barangay. Isa na nakapamatuod nga tuod ang gina-complain namon against sa iya. So good sang pagpungko iya. First week pa lang since November 6 to November 10 nakita ko nga kada Friday nga ginakuha yung kwarta sa treasurer. Ang akusasyon ang ginpanginwala ni Juanesa. Ano kuhaon mo da kay wala na da donation na da ba na? Wala ka na kuhaon. Natala na ipatigayon ang inisyal nga hearing sang kaso sa Agosto 28. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, senior citizen nga nagatabok sa dalan patay sang nabungguan sang truck sa bahin sang barangay Tango. Samtang isa construction worker patay sang ginbuno sa barangay Vista Alegre. Sa Ilin Pedreso, nakatuto. Patay ang 19 anyos nga construction worker nga si alias Mokong. Sang ginbuno sang suspect nga si alias Mark. Samtang nagakatulog sa ila boarding house sa barangay Vista Alegre, Bacolod City, Miyerkules ang kaagaw na Agosto 21. Suno sa kapulisan, antes ang insidente, nagsuluganay pa sa construction site ang duha kung saan sila nagatrabaho. Apang ginpahayag napikon ang sospek kag nagpahayag nga mabalos ini. Nga daw nagsinuluganay nga namiko ni ang suspekta. Nga ginhambalan niya ang biktima nga isa lang tabla kabalay andam kalang karon. Kakaagahon sang 21 sang Agosto. Nakatulog na niya atong biktima kag ginbuno niya. Nakaagom sang pila sa lugar ng biktima gintunaan sa iya kamatayon. Padayon pa nga ginapangita sa kapulisan ng sospek na nakapalagyo. Patay ang 61 anyos nga si alias Rosa matapos aksidente nga nabungguan sang counter truck samtang nagatabok sa crossing 8 sa barangay Tangob kagabi. Nakaagom sa nagkalain-lain nga pila sa lawas ng biktima. Ginpahayag sang driver nga si alias John sa kapulisan nga wala sini natalupang dan nga may nagatabok. May gatabok na dan nga isa, way siya talupang dan nga ang isa ka senior citizen, gatabok man galit. Nakabreak man ang driver pero amo to nalabot gid niya, nabungguan gid. Ara na sa kustudiya sang kapulisan ang driver. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagapakuno-kuno nga doktor sa isa ka aesthetic clinic sa syudad sang Iloilo, arestado sa entrapment operation sang NBI 6. Si John Sala nakatutok. Wala na nakapalagpasa makatapo sa National Bureau of Investigation 6 na nagpakilala nga doktor sa ginkasanga entrapment operation sa isa ka aesthetic clinic sa syudad sang Iloilo. Pinaagi sa isa ka pusher customer. Nadakpan sa akto si alias Doc Jess nga nagapatigayon sang gluta drip session, apisan nga hindi ini licensed medical practitioner.
Before kami nag-conduct sa aming operation, nag-validate kami na isang professional status ni Dr. And found out na is not a licensed physician based sa records sa aton nga PRC. Magluwas sa glutadrip, nagatanyag man kuno ang sospek sang nanari-sari nga static services. Ginpasakaan na inis ang kaso nga paglapas sa Republic Act 2382 o Medical Act of 1959 in relation to cybercrime kag estafa. Apang gilayon man ini nga nakapiyansa. Dugang panibanyares, may nabaton man silang impormasyon sang pareho man sini nga modus diri sa Iloilo City. So that is why maganda pa kami sa operation to make sure man nga ang safety man is and welfare sa public. Suno kay Banyares, dako ang risgo sang infeksyon kung hindi lisensyado ang nagapatigayon sang surgical procedure. Nagapabili naman nga bukas ang klinik sang ginpadulungan sang news team. Amon gintinguan nga makuhaan sang bahin ng tagdumalahan na pang staff lang ang nagatubang sa amon kag wala kuno ang persona nga nangin subject sang entrapment operation sang NBI Region 6. Upod kay Hans Tisharto, John Sala. Buona, Western Visayas. Mapuso, 4 naman kabalay ang totally gutted samtang partially damaged naman ang 3 pa kay Van Kabalay nga matapos sa sunog sa Puro Kasilingan, Barangay Tango, Bacolod City kahapon. Sunod sa BFP Bacolod City, posible nga nag-umpisa ang kalayo sa nag-overheat ng electric fan sa balay sang pamilya Sarmiento. Nagbilin sang 700,000 pesos nga danyo sang sunog. Temporaryo nga nagatiner sa evacuation center ang siyam ka mga pamilya nga nawadaan sang puluyan. Na-consider tagitan ni ang working appliances kung sa din ang load sa aton nga electrical nga system. Okay, so during some time na nasunog, ma'am, actually wala tao ang balay. Ginatulok sa naton nga isa ka possible nga cause. Malawig brownout eksperyensyahan sa pila ka lugar sa Bacolod City bangod sang pagkaguba sang transformer sang Alihis Substation. Yaring balita nga aton gintutuka. 13 nakatuig ang transformers sang Alihis Substation. Kagabi, ginapahayag nga naguba na ini kag nagtuga sang brownout sa pila ka service area sa Bacolod City. 22% sa mga konsumidor sa Negros Power ukon masobra 47,000 kapamalay ang nadulaan sang kuryente. Ligom-dulom sa dako nga bahin sang Barangay Alihis kag Mansilingan. Hubalin pasado las 7 kagabi, tubtob subong adlaw. There were gases that causes the trigger of the protection ng power transformer. That's why nag-trip off the entire distribution network sa Alihis. Bangod sini, madamo nga mga konsumidor ang nagareklamo. Ang pamilya nga ini sa Purok Mabinuligon, Barangay Mansilingan, temporaryo nga nagtiner sa sidecar sa guwasang ilabalay bangod sa tuman nga kapaang. Dili ko na lang sila patiniron kay kaluoy sila. Lagi nadala sa ligo sang tubig para bugnawan. Inom kami sang shake dao. Ang iban, nagpahamtang na sang folding beds. Madamo ang mga estudyanteng absent sa buong adlaw bangod wala sang tinulugan. Mag-absent na lang gid kuya kay wala gid tinulugan hasta sa buong gani. Wala gid hindi gid ang akong tulog mayo. Way nagmalaway sa eskwela, absent subong. Pati istasyon sa kapulisan sa Sumag nga malayo na sa Alihis. Nahalitan man tuga sang load dropping. Kung may magpa-blatter kag magkuha sang police clearance, medyo ulat-ulat lang kadali. Nagsiga sir pero nagapatay-patay siya. Isla na lang ang transformer bawat hindi na madisponilan pa. O galing, duha pa ka semana ang hulaton. We will have a rotational brownouts para at least this is to give way also to other consumers nga nadulaan sa kuryente nga maka-avail man sang kuryente. Ginalauman nga matamat nga mabalik ang kuryente karon sa gabi. Apang temporaryo lang kuno inianay nga solusyon. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bangod sa duha ka holidays, pagdagsa sa mga pasahero sa mga puerto sa long weekend, ginapanghandaan na sang Philippine Coast Guard. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Isa ka adlaw antes ang holiday, masako na ang pantalana sa mga sumalakay. Diri sa Parola Wharf, madamo na mga nagapauli sa Gimaras bangod long weekend tubtub sa Lunes. Si Joshua luyag ma-enjoy ang iya 4 ka adlaw nga pahuway. Ano lang garo mapahuway-huway kay tiis sa kadamo sa work. Ang Gimaras Island Transport Multipurpose Cooperative nagapanghanda naman sa pagdagsa sa mga pasahero. Depende man mamugisa, hindi man matapos ang time nga puno na kami, larga na kami na diyon. Depende na siya kapasite. Sunod sa Philippine Coast Guard, nagpakigsapol na sila sa PPA, Marina, LGU kag Port Police. Ginistoryahan ang pagpasunod sang rolling cargos sa pagsulod sa mga pier, pagpila sa mga pasahero, pagseparar sang dangerous cargo sa mga pasahero kag iban pa. Sa Coast Guard, mabutang kami sang medical team para may ara man kita nga maka-assist aton nga pasahero in kaso nga kinanglan sa medical attention. Tumabutang kita diri medical team sa Napos, mabutang man kita dito sa Dumangas. Nagpagwa sang guidelines ang Maritime Industry Authority 6 nga nagamando sang relaxation sa mga ship owner kag operator sa mga passenger and cargo vessels subong nga long weekend. Ang mga barko ang makahalin gilayon sa tion nga nalabot na ang maximum capacity o kun puno na. Mahimo man nga makadugang sang numero sang biyahe agud maakomodar ang mga sumalakay. First come first serve policy naman ang ipatuman sa mga pantalan. Gina-expect sa gid man ni ang influx of passengers, so nagapagwa kita every peak season or special occasion relaxation order, which is allowing the operators a flexibility of operation. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Dugang nga 4 ka persona ang nagreklamo sa National Bureau of Investigation 6 bato kay alias Inday nga amuman ang ginaligar scammer nga nag-recruit sa Magnovia sa Iloilo City nga mag-obra sa Canada. Sunod sa NBI 6, masobra 200,000 pesos na ang napadala sa mga biktima sa ginapahayag scammer nga nagatanyag naman sang obra sa mag-obra sa South Korea. Parehong pasalig kag modus ang ginobra ni alias Inday sunod sa NBI 6. Tingbo na lang sang NBI ang reklamo sang 6 na tanan ka biktima batok sa ginapahayag illegal recruiter. Nakapadulong na sa Department of Migrant Workers 6 sa mga tagreklamo sa pag-certify kung konektado si alias Inday sa ginapahayag sini nga recruitment agency. I give instruction to our staff to consolidate na lang ang kaso para isahon na lang. And with that, bahimo na siya kwan, nag-serious na pa. Mga puso, naging bagyo na ang low pressure area sa guwas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na ini ka tropical storm nga may international name nga Shanshan, kaulihi nga nasipatan kagina sang aga sa masobra 2,000 ka kilometro sa nasilangan ni bahin sang Central Luzon. Malayo naman ini kag wala man sang direkta nga epekto sa pungsod. Subong, manubo pang siyang sa sini nga magsulod sa PAR. Parayo naman ang pagluntad sa easterlies uko ng mainit kag mapaang hangin halin sa dagat Pasipiko. Sa datos sa Metro Weather, may chances ang ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, kag Negros Island. Posible ang mabasko nga ulan sa pinakalugar gani manginhanda gihapon. Sa baha di gani landslide, posibleng ulan sa nabilan nga bahin sang pungsod. Mga kapuso, nakuha sang Women's 3x3 basketball team sang Western Visayas ang bronze medal sa pambansang tatluhan tournament sang Samahang Basketball ng Pilipinas sa Quezon City sang August 10 tubtob 11. Ang team sang Region 6 nga nagapang idaron sang 16 anyos panubo. Ginabugusan ini Nanda Jezabel Anakan, Yana Lurgil Payod, Leia Pinuela kag Kate Joy Puertoliano sang Zaragan National High School. Ang abilidad sa mga ini ang ilagin pasundayag sa Pool B kung sariin ilagin lutos ang Cordillera Administrative Region, Region 11 kag Region 5. Sa unang hampang sa quarterfinal, sila ang nagdaog batok sa Region 3. Apang sila ang nalutos sa NCR North sa ila sunod nga hampang. Sa battle for third, ginlutos ng Western Visayas ang Region 10. Gin-relieve na bilang personnel sang Uton Municipal Police Station si Patrolman Mike Tagakay ang nagtiro patay sa iabyan nga si alias Danny samtang nagainom-inom sa isa ka tiyangge sa Barangay Santa Rita, Uton, Iloilo. Nakapiyansa na ini sang 84,000 pesos para sa kaso nga homicide. Temporaryo ini nga gin-assign sa Provincial Personnel Holding and Accounting Unit sang IPPO.
Ginapahayag nga samtang nagainom-inom ang duha, nag-initaya mga inikag sa maggabot kung tani isang iya posilang biktima na unahan ini isang pulis nga suspect. Mismo ang service firearms sang pulis ang gingamit sini sa pagpangluthang. Ang insidente ang padayon man nga ginaimbestigaran sa Provincial Internal Affairs Survey. Ginakabig subong nga atraksyon ang moderno nga teknolohiya nga ginaimplementar sang isa ka cafe sa Nairobi, Kenya. Ginatawag Robot Cafe. Ang nagaservice ang order sa mga customer sini. Amo ang mga ginatawag humanoid robot. Ukon ang mga robot nga ang disenyo ang kasubong sang lawas ng tawo. Bit-bit ang tray sang order. Ang mga robot ang ginaprogram para magtamyaw kag mag-serve sa customers. Ang amo nga teknolohiya ang ginbase sa tag-iya sang cafe sa iya nakitaan siya paglibot sa pila ka mga lugar sa Asia. Kandidato subong sa titulo bilang pinakatigulang nga nagakabuhi nga tawo sa kalibutan sang Guinness World Records ang 116 anyos nga Japanese national. Si Tomiko Itooka ang natawo sang May 23, 1908 kag nagapuyo sa Ashia City sa Hyogo Prefecture. Ang kandidatura sini ang ginanunsyar matapos nagtaliwan ang anay record holder nga si Maria Brañas Morera sang Spain sa edad nga 117 anyos. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamog inisalamat sa pagtutok. Ako sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag ibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan. Ini ang Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.